Magandang gabi, kapatid kaibigan. Linggo na naman po ng gabi. Narito po muli ang inyong kaibigan, si Brother Albert, upang muling magbahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko po sa gabing ito ay pinamagatan ko na anong mayroon ang Biblia, anong kaibahan nito sa ibang aklat. Kapatid kaibigan, bago ako magpatuloy sa pagtalakay sa paksang ito, ako ay magbibigay ng 4 na katanungan na ganito ang pagkakasunod-sunod. Ano ang Biblia? Ano ang layunin ng Biblia? Paano inilalarawan ng Biblia ang patungkol sa tao? Anong sinasabi ng Biblia tungkol sa buhay na walang hanggan? Ano ang Biblia? Ang Biblia ay salita ng Diyos. Kinapapalooban ng kapahayagan ng katotohanan tungkol sa Diyos at ang kanyang kalooban at plano sa taong kanyang nilikha. Kinapapalooban din ito ng pagpapatunay ng pagiging Diyos ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Ito po ay may mga batayang talata sa Bible na ganito po ang mababasa. Ang God the Father po ay mababasa sa pagiging Diyos ng Ama sa aklat ng Mateo, chapter 28, verse 19, sa aklat ng John, chapter 6, verse 27, sa aklat ng Roma, chapter 1, verse 7, at sa 1 Peter, chapter 1, verse 2. Hindi ko na po isinulat ang mga kabuuan dahil napakarami pong talata para isulat ko pa. Ito po ay binigay ko na lamang po ang batayan. Kung gusto nyo pong basahin, ay pwede nyo pong basahin sa mga ibinigay kong batayan. Yung pong God the Son o pagiging Diyos ng Anak ay may mga batayan din pong natala sa Bible. Ito po ay ang pagkakasunod-sunod sa aklat ng Deuteronomy, chapter 6, verse 4, sa Isaiah, chapter 9, verse 6, sa Mateo, chapter 3, verse 17, sa Mateo, chapter 28, verse 19, sa Romans, chapter 1, verse 7, sa Romans, chapter 9, verse 5, sa Colossus, chapter 2, verse 9, sa Hebreo, chapter 1, verse 8. Yan po naman ang batayan na nagpapatatibay na ang anak ay Diyos. Dadako na po tayo sa God, the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay Diyos din. At ang mga batayan po naman ito ay matatagpuan sa aklat ng Mateo, chapter 3, verse 16, sa Mateo, chapter 28, verse 19, sa Acts, chapter 5, verse 3 up to 4, sa 1 Corinthians, chapter 3, verse 16. Yan naman po ang mga batayang talata ng pagiging Diyos ng Banal na Espiritu. Kapatid kaibigan, ang Biblia ay kinatalaan din ng mga sumusunod: history o kasaysayan, moral teaching, prophecy, and fulfillment. History, ako po ay magbibigay ng mga kasaysayan na natala sa Biblia patungkol sa kasaysayan. Ang kasaysayan po, the creation ng pagkalika, ang batayan po niyan
ay mababasa natin sa Genesis chapter 1 and chapter 2. The fall of man, ang pagbagsak po ng tao, ay mababasa naman natin sa Genesis chapter 3. The 10 Commandments, yan po naman ay natala sa Exodus chapter 20 verse 1 up to 7. Ang kasaysayan po ni Noah, the flood of Noah, ay mababasa naman po natin sa Genesis chapter 6 verse 9. The call of Abraham, ang pagtawag po kay Abraham ay mababasa naman natin sa Genesis chapter 12 1 to 9. The deliverance of Israel from Egypt, ito po naman ay mababasa ang katibayan sa Exodus chapter 11 verse 14. The birth of Christ, yan po naman ay mababasa sa Mateo chapter 1 verse 18, sa Mateo chapter 2 verse 23. The betrayal of Christ, yan naman po ay mababasa sa Mateo 26 chapter 26 verse 47 up to 56. The death of Christ, yan po naman ay mababasa sa Luke chapter 23 verse 26 hanggang 56. The resurrection of Christ, yan po naman ay mababasa sa Luke chapter 24, sa John chapter 20. The second coming of Christ, yan po ay mababasa sa Mateo 24, 2 Thessalonians chapter 1 verse 17, 2 Thessalonians chapter 2 verse 12. And the last judgment, yan naman po ay mababasa sa Revelation chapter 20 verse 10 up to 15. The new heaven and the new earth, yan po ay mababasa ang katibayan sa Revelation chapter 21 and 22. Yan po ang kinatalaan, ang history na natala po sa Biblia. Ang pangalawa po ay moral teaching. Ang Biblia po ay kinapapalooban din ng katalaan ng mga moral. Tungkol po sa moral na katuruan, ang batayan po niya ay mababasa natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang prophecy o hula, yan naman po ay mababasa natin sa Isaiah chapter 9 verse 2 up to 7, sa Salmo chapter 22 at sa Isaiah chapter 53. The fulfillment, yung pong kaganapan ng propesya ay mababasa naman natin sa aklat ng Revelation chapter 21 verse 4, 5 and 6, sa John chapter 19 verse 29 up to 30. Yan po yung unang katanungan na ano ang Biblia. Yan po ang ating manabasa. Ang Biblia po ay salita ng Diyos, kinapapalooban ng salita ng Diyos, kinapapalooban ng kasaysayan, ng pagkalika, ng kamatayan ni Cruz, ang pagbaha, ang aklat ni Noah, at mga moral teaching at prophecy. Yan po ang kaibahan ng aklat ng Biblia sa ibang aklat. Tara po na po tayo sa pangalawang katanungan, ano ang layunin ng Biblia? Kapatid, kaibigan, marahil alam na natin mula sa ating pagkabata na ang Biblia ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Ito rin ay nagtuturo kung ano ang totoo na magiging sandigan ng tao sa kanyang pananalig sa Diyos. Magagamit din ito sa pagsawata ng maling katuruan at salipong gawain.
upang makapamuhay sa katuwiran para sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ano ang layunin ng Biblia? Ito po ang layunin ng Biblia, akay ng tao sa pananampalataya kay Kristo upang maligtas. Nagtuturo ng katotohanan, nagpapabalaanan sa maling aral, pagtutuwid sa likong gawain at pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Yan po ang layunin ng Biblia. At ang batayan po niya ay matatagpuan sa 2 Timothy chapter 3 verse 17 and 16. Yan po yung pangalawang katanungan na ano ang layunin ng Biblia. Darako na po tayo sa pangatlong katanungan. Paano inilalarawan ng Biblia ang tungkol sa tao? Paano nga po ba inilarawan ng Biblia ang tungkol sa tao? Kapatid kaibigan, ang Biblia ay naglalarawan sa tao bilang makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas. Ang paglalarawang ito ay paglarawang ito sa pagiging makasalanan ng tao ay pinatotohanan sa aklat ng Roma chapter 10 up to 18 na ganito ang mababasa, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos, silang lahat ay nalihis. Magkakasama na wala ng saysay, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa, ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Nagsisigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang dila, ang kamandag ng ulupong ay siyang nasa ilalim ng kanilang labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa ng kapaitan. Ang kanilang paa ay matulin sa pagbubo ng dugo. Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang daan. Ang daan ng kapayapaan na hindi nila nakikilala. Walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Iyan po ang tao sa paglalarawan ng Biblia. At sabi pa nga po sa Roma 3:23 ay natala din ang ganito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinuman nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, dahil nga ang tao'y inilarawan ng Biblia na makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas. Ang susunod po nating tatalakayin ay kung ano naman ang sinasabi ng Biblia tungkol sa buhay na walang hanggan. Anong sinasabi ng Biblia tungkol sa buhay na walang hanggan? Yan po yung panghuli at pang-apat na katanungan. Kapatid kaibigan, ang Diyos po ay nagbigay ng solusyon sa pagiging makasalanan ng tao. Siya ay nagpadala ng pambayad sa kasalanan ng tao sa pamamagitan ni Kristong anak niya para sa kaligtasan ng tao. At ang pagpapatunay po nito ay mababasa natin sa mga sumusunod na batayan sa Biblia sa iba't ibang aklat. Sa aklat ni 1 Timothy chapter 1 verse 15 ay ganito po ang mababasa. Tapat ang pasabi at narapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang makasalanan. Yan po ang sabi. Sa 1 Peter chapter 3:18 ay nagsabi rin ng ganito, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa iyo
na makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Sa Roma chapter 5 verse 18 ay ganito naman ang sinasabi, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y mga makasalanan pa. Yan po ang ating natalakay. Ano ang Biblia? Ano ang layunin ng Biblia? Paano inilalarawan ng Biblia ang tao? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa buhay na walang hanggan? Kapatid, kaibigan, bago ako magtapos sa pagtalakay sa paksang ito, ako ay mag-iiwan ng 3 katanungan na ganito ang pagkakasunod-sunod. Gusto mo bang tanggapin si Kristo para iligtas ka niya? Gusto mo bang magbalik loob sa Diyos at mapatawad sa iyong kasalanan? Ayaw mo bang mapahamak? At gusto mo bang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Yan po yung 3 tanong na aking tatalakayin sa bago po magwakas ang pagtalakay sa topic ito. Gusto mo bang tanggapin si Kristo para iligtas ka niya? Kung ang sagot mo'y oo, kailangan mo siyang tanggapin at sumampalataya sa Kanya, na kung saan ay ganito ang sinasabi sa aklat ng Juan, John chapter 1 verse 12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So kung gusto mong tanggapin si Kristo para maligtas, ay tanggapin mo siya at sampalatayanan upang mapabilang ka sa pagiging anak ng Diyos. Ang pangalawa pong tanong, gusto mo bang magbalik loob sa Diyos at mapatawad sa iyong kasalanan? Kung ang sagot mo'y oo, kailangan mong magsisi sa iyong kasalanan, na kung saan ay ganito ang sinasabi sa aklat ng Gawa chapter 3 verse 19. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. So, kung gusto nating manumbalik, magbalik loob sa Diyos at patawarin sa ating makasalanan, ay kailangan po nating pagsisihan ang ating mga kasalanan. At yung pong panghuling tanong, ayaw mo bang mapahamak? At gusto mo bang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Yan po yung pangatlong tanong. Kung ang sagot mo'y oo, kailangan mong sumampalataya sa Kanya, na kung saan ay ganito ang mababasa sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang sagot sa katanungan kung ayaw mong mapahamak at gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, sampalatayanan mo si Kristo. Kapatid, kaibigan, tinalakay natin ang tanong na ano ang Biblia, ano ang layunin ng Biblia, at iyan po ay napaliwanag natin paano nilaraw ng Diyos ng Biblia ang tao, anong sinasabi ng Biblia tungkol sa buhay na walang hanggan. Narinig po natin yan, natinlakay natin, at sinagot din naman natin ang mga katanungan sa panghuling tanong na kung gusto mong tanggapin si Kristo bilang para iligtas ka niya, gusto mo bang magbalik loob sa Diyos
patawad sa iyong kasalanan. Ayaw mo bang mapahamak? Kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan at gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, iyan po ay pinalakay natin. Kapatid, kaibigan, kung ang mga sagot mo sa katanungan oo ay gaya ng ating pinalakay, kailangan mong gawin ang mga sumusunod. Tanggapin manampalataya kay Kristo, tanggapin si Kristo, magbalik loob sa Diyos, at magagawa lamang natin ito, magagawa mo lamang ito na ikaw na nanonood ng video ito, kung ikaw personal ay lalapit sa Panginoon at hihingi ng kapatawaran at tatanggap sa Kanya bilang iyong sariling Panginoon at tagapagligtas, upang hindi mo dahakin ang kapahamakan, kundi magkaroon ka ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Kung gusto mo, sasamahan kitang manalangin sa gabi ito sa panalangin ng pagtanggap. Ama, lumalapit kami sa gabi ito kasama ng nanonood na kung siya'y sumasabay sa panalangin, Ama'y lumalapit siya sa iyo at pinagsisisihan niya ang kanyang mga kasalanang nagawa labag sa iyo. At siya rin, Ama, ay nagpasya sa kanyang sarili, kilalanin ka, sampalatayahan at tanggapin kanya sa kanyang puso at buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung ito po ang ginawa niya at pinasyan sa kanyang buhay, tulungan mo siya, Panginoon, mula sa araw na ito sa kanyang pagtanggap sa iyo, Panginoon, bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng buhay niya. Hinihingi po namin ito, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Salamat, kapatid, kaibigan, sa panibago na namang topic na ating tinalakay sa gabi ito sa kalooban ng Panginoon. Sa susunod na linggo, ako po ay mag-a-upload ng panibagong topic. Pagpalain at ingatan tayo ng Panginoon sa gabi ito sa ating pansamantalang paghiwa-hiwalay. Maraming salamat. Amen.